of the nation. Bago ngayong gabi, ibinabiyahe na patungo sa compound ng Independent Commission on Infrastructure ang 8 mamahaling sasakyan na iniuugnay kay Zaldico na sinilbihan ng Bureau of Customs ng warrant of seizure and detention. Nagkakahalaga ang mga sasakyan ng mahigit 145 million pesos. Ang detalye sa report ni Rafi Tima. Rafi? Maris, nasa ICI na nga itong mga sasakyan na ito, 8 doon sa Siam na nakalista doon sa warrant of seizure and detention. At meron pang dagdag na 5 na mga sasakyan na nakitaan naman ng LTO ng mga spurious documents. 14 yung mga sasakyan na nakitaan ng spurious documents at inialarma sa LTO, pero 5 pa lamang yung nakita ng mga pinagsalim na puwersa ng BOC, ICI, HPG at ng Southern Police District. Pero yung 8 na subject ng warrant ay karamihan dito mga bulletproof, mga armored vehicles, na mga luxury vehicles, at sa kabuuan nga ay nagkakahalaga ng mahigit 140 million pesos. Kasama rito ay 3 Cadillac Escalade, 2 Lexus, Toyota Sequoia at Toyota Land Cruiser. Pinaghahanap naman yung isang Rolls Royce na wala sa parking area ng kondo at ayon sa BOC ay inalis kanina lang umaga. Bukod nga dito ay 15 sasakyan nga yung pinaghahanap pa rin ng LTO dahil nga sa mga spurious documents. Ayon naman sa LTO, yung mga hindi kasama sa warrant at kinuha rin ng LTO ay pwede namang puntahan ng mga nakalistang may-ari kapag may naipakita silang mga kaukulang dokumento para ito ay ma-recover. Pero hanggat wala itong mga dokumentong ito ay mananatili ang mga sasakyan sa may ICI. Kanina ay sinubukan pang pigilan ng nagpakilalang abogado ng kondo yung paglabas ng mga sasakyan, partikular yung mga hindi kasama doon sa warrant of seizure and detention dahil hindi nga raw ito kasama doon sa warrant na inilabas ng korte. Pero ayon sa LTO ay nakaalarma ang mga ito sa LTO kaya naman natanggal din nila o naialis din nila dito sa parking building ng condominium unit dito sa may BGC. Yan po rin ang latest mula rito sa Makati. Marie? Maraming salamat, Rafi Tima. Isa na ang kumpirmadong patay sa pagguho ng tambak ng basura sa isang pribadong landfill sa Cebu City. Nasa 30 pa ang pinaghahanap. May live report si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Luan? Maris, nagpapatuloy ang rescue operation sa mga nagtatrabaho sa pribadong landfill na natabunan ng gumuho ang mga basura kaninang hapon. Ayon sa mga otoridad, nasa 30 individual pa ang kanilang pinaghahanap. Sabi ni Cebu City Councilor Joel Garganera, pahirapan ang pag-rescue sa mga natrap na trabahador dahil gumagalaw pa rin ang bundok ng mga basura. Sa ngayon, 9 na individual pa lang ang na-rescue. Isa sa kanila ay namatay kalaunan sa hospital. Nagkainitan pa ang mga pamilya ng mga biktima at ang mga gwardya ng landfill dahil tanging mga rescue personnel lang ang pinapapasok. At wala raw silang makuhang update kung nakaligtas ba ang kanilang mahal sa buhay. Bukod sa mga nagtatrabaho sa landfill, may mga trabahante rin na mga kontraktor ang pinaghahanap. Maris, tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na may ibang landfill na mapagtatapunan ng basura ang Cebu City. Maris? Luan, tukoy na ba ng mga otoridad ang dahilan ng pagguho ng basura? Sa ngayon, Maris, hindi pa tukoy ng mga otoridad pero isa sa pinaghihinalaan nila dahil napakataas na raw ang mga basura na naimbak sa nasabing landfill. May mga struktura Nasa bang... mga 10 floors na raw ang taas nito. All right. May mga struktura na bang apektado dahil sa pagguho ng landfill na yan, Luan? Tanging ang estruktura lang ng kumpanya ng nasabing private landfill, Maris, ang apektado. Alright, pag-iingat kayo. Maraming salamat sa iyong ulat. Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Samantala, inanunsyo ng Quiapo Church na i-extend ang pahalik sa Quirino Grandstand hanggang alas 10 ng umaga sa Sabado, January 10.
Ngayong bisperas ng pista, dagsa pa rin ang mga deboto na halos magdamag ng tiniis ang pila. Mula sa Quirino Grandstand, may live report si Jamie Santos. Jamie! Maris, iba-iba man ang pinanggalingan, iisa ang panalangin ng libo-libong debotong nandito ngayon sa Quirino Grandstand. Pasasalamat at paghingi ng gabay kay Jesus Poong Nazareno para sa anumang hamon ng buhay. Hindi alintana ng maraming deboto ang magdamagang pila para makalapit at makahalik sa imahe ng Poong Nazareno. Nawala po yung pagod ko maghapon. Kasi alas 3 pa lang ng madaling araw, gising na kami kanina. Galing pa kami ng GMA Cavite. Tuwing panata ko sa kanya, mingi ako ng kapatawaran lagi eh. Mingi ako ng kapatawaran sa kanya, yung mga pagkukulang ko. May ilang deboto ring panata na ang paglalakad ng nakayapak bago pa man ang traslasyon. Sabi ko, bigay mo sa akin to, Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo hanggat kaya ko. Hanggat kaya ng katawan ko. I'm stage 3 cancer survivor. Hanggat maaari, iwasan naman po natin na magyapak at tayo ay magsapatos dahil marami pong kalat na rin na naka na rin po sa daan. Baka masugatan sila. Pagsapit ang alas 12 ng hating gabi, matapos ang misa mayor, formal nang sisimulan ang traslasyon ng Poong Nazareno. Sa buong magdamag, nakastandby ang mga otoridad, volunteer marshals at medical teams, handang tumugon sa anumang pangangailangan. Sa dami ng deboto, may mga nangangailangan ng atensyong medikal. Bigla lang pong sumuka. Nakaramdam po ako ng sakit ng tiyan. Tinitiis ko lang po yung gutom ko kanina. Ano nangyari sa paa po niya? Ma'am, pumutok po. Nagkaroon po ng malaking paltos. Dalawa ang kinailangang itakbo sa ospital dahil na stroke. Mostly hypertension, iba talagang dehydrated, and stroke patients. Natutumba or yung iba hindi nakapagdala ng kanilang mga medication, nakapila pa since morning. Payo sa mga dadalo sa traslasyon, magdala ng pagkain, inumin at mga gamot. At kung maaari pumunta ng may kasama, tinatayang tatagal ng 15 oras ang traslasyon. Ang panalangin lang namin is ang kaligtasan talaga ng ating mga kadiboto. Kahit abutin pa yan ng 24 oras, basta makatitiyak na ang bawat isa ay ligtas. Ang ibang hindi na pumila sa Quirino Grandstand, nasa Quiapo Church, para doon na magpupunas ng panyo sa imahen at dumalo sa oras-oras na banal na misa. Ang mga tauhan naman ng MMDA muling nagsagawa ng clearing operations sa mga alternatibong ruta. These alternate routes or mabuhay lanes will play a very crucial role when it comes to this upcoming traslasyon. Sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard, isang ambulansya ng barangay ang nasampulan. Sinubukan pang makiusap ni Kap. Ngayon lang po. Dumanaw isang araw, andyan yan. Diyan sir, ihatid kasi yung ambulansya sir, natumatakbo si araw-araw. Ngayon sir, maniwala po kayo sir, ngayon lang kayo may usap sa inyo. Ihatid po sa Pangasinan yung matanda po. Simula last year ka pa nakikiusap sa akin, Chairman. Pero nato pa rin ang ambulansya. Sa Moriones, Tondo, mga tok-tok namang nakahambalang sa daan. Pinagsasampa sa tow truck yung mga unattended. Ang mga nahuli, nagsusumamo. Pero sorry na lang din daw ayon sa mga otoridad, pagkat pagsasaayos ng daloy pa rin ang prioridad. Maging sa mga probinsya, naghahanda na rin sa prosesyon bukas. Ang Jesus the Nazarene Parish Church sa Barangay Dulag, Binmali, Pangasinan, inilibot na sa iba't ibang barangay ang imahen. Sa St. Joseph Cathedral sa Balangas City, Bataan, sa paghaplos din sa imahen idinaan ng mga deboto ang pagdarasal. Isang imahe ng Poong Jesus Nazareno mula Quiapo ang dinala roon. Mamayang madaling araw din, magsisimula ang traslasyon sa New Lazona Village sa Matina, Davao City. May pahalik din sa Archdiocesan Shrine of the Black Nazarene sa Cagayan de Oro City bago ang traslasyon bukas. Maris, sa gitna ng pagod at mahabang paghihintay, kapansin-pansin nga yung tiyaga at matibay na pananampalataya ng maraming deboto rito. At yan ang latest mula rito sa Quirino Grandstand. Balik sa iyo, Maris. Maraming salamat, Jamie Santos. Nasawi ang angkas ng isang kolong-kolong habang critical naman ang driver nito nang mahagip ng bus sa Pangasinan. Patay rin ang dalawang motorcycle rider matapos silang magkabanggaan at masagasaan ng SUV. Ang mga nahulikam na disgrasya sa report ni Marisol Abduraman.
Akmang tatawid ng kalsada ang motorsiklong yan sa barangay Kayanga sa San Fabian, Pangasinan alas 11 kagabi nang biglang salpukin ng isa pang motorsiklo. Parehong umanduse sa kalsada ang mga rider. Ilang sandali pa, may dumating na SUV at nasagasaan silang dalawa. Dinala sa ospital ang mga biktima pero hindi na umabot ng buhay. Ang sakit mo. Siyempre, mar-araw man niya, anak ko ang gapi ka kulto. Mar-araw. Naghahanda ng pulisya ng pagsasampa ng kaso laban sa driver ng SUV na nasa kustudiya na nila. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan siya ng pahayag. Dumosdos naman sa paahong bahagi ng kalsada ang isang van sa Tuba Benguet. Bumunggo ito sa isang van bago tuluyang bumaliktad. Tumilapon ng mahigit 100 sako ng bigas na karga nito. Nadamay rin ang isang kotse. Sugatan ang driver ng van. Ayon sa pulisya, nagkaproblema sa preno ang van. Nakaladkad naman ng isang bus ang isang kulong-kulong sa kahabaan ng National Highway sa Binalonan, Pangasinan. Mag-o-overtake sana ang bus nang masapul ang kulong-kulong. Dalawang magkapatid ang sakay ng kulong-kulong na magdi-deliver sana ng panidang karne sa palengke. Dead on arrival ang angkas habang kritikal ang nagmamaneho. Hawak na ng pulisya ang driver ng bus. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dream collab para sa American singer-songwriter na si Josh Groban ang makaduet si Julie Ann San Jose. Ang entertainment spotlight hatid ni Aubrey Carampel. You Raise Me Up singer Josh Groban wish na makakollab si Asia's Limitless star Julie Ann San Jose. Sa exclusive interview sa kanya ng GMAnetwork.com, sinabi niyang hanga siya sa husay sa pagkanta ng mga Pinoy. Fangirling mode naman si Julie Ann. Karangalan daw niyang makakollab ang award-winning singer-songwriter. Ding Dong Dantes, ifinlex ang Day 2 ng workout for 2026 ni Marian Rivera. Pahabol na caption ng Kapuso Primetime King. Fresh pa rin. Kapuso beauty queen Michelle D, in a relationship na? Sa isang podcast, inamin ni Michelle na she's technically single but her heart is taken. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Atom Araulio, ako po si Mariz Umali. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.